Nagsimula ang kilabot agitasyon at emosyon na walang kapantay. Miyerkules ng gabi, habang ang buong mundo ay naghihintay ng kahit anong balita tungkol sa boxing, biglang sumabog ang social media. Hindi ito simpleng away. Hindi ito ordinaryong trash talk. Ito ay isang sagupaan ng dalawang mundo. Ang aroganting boses ng kasalukuyang kampiyon laban sa mahinahong tugon ng isang leyenda na nagpakita kung paano tunay na manalo ng hindi lumalaban. Terence Crawford, ang lalaking kilala sa kanyang walang awang pag-atake, sa loob ng ring nagsalita. Manny Pacquiao, ang pambansang kamao ng Pilipinas, sumagot. Pero ang kanyang sagot? Walang galit, walang yabang, tanging isang simpleng mensahe na nagpahiya sa buong boxing community. Mga fans sa buong mundo ay nagsigawan, 1-0 para kay Manny. Pero paano nangyari ang lahat? Bakit galit na galit si Crawford? At ano ba talaga ang ibig sabihin ng sagot ni Pacquiao? Bago natin pag-usapan ang mainit na sagutan na ito, gusto kong malaman, saan ka ngayon nanonood? Taga Manila ka ba, Cebu, Davao? O baka naman nasa ibang bansa ka pero Pilipino ang puso? Mag-iwan ng komento sa baba at sabihin kung saang lungsod ka galing. Kailangan nating makita kung gaano karaming Pinoy ang sumusuporta sa ating kampiyon. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang walang muwang na komento, isang spark na naging wildfire. Oscar de la Hoya ang nag-umpisa ng usapan pero si Crawford ang nagpainit ng sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang oras, millions ng tao ang nag-react. Trending worldwide, lahat ng boxing analysts ay nagsalita. Mga dating boxers ay nag-comment. Social media influencers ay nag-share. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, isang tao lang ang nananatiling kalmado. Isang tao lang ang nagpakita ng tunay na klas. At dahil doon, nanalo siya ng hindi man lang nagtipo ng mahaba. Disyembre 2 at 3, 2024. 2 araw na magbabago sa boxing social media forever. Hindi ito planned. Hindi ito promotional stunt. Ito ay pure emosyon na sumabog sa harap ng millions. Terence Crawford, kilala bilang Bud, ang 3-division world champion, ay may gusto sanang sabihin at hindi siya nag-atubili. Nagsimula ang lahat sa isang interview ni Oscar de la Hoya. Binanggit niya ang pangalan ni Manny Pacquiao sa isang conversation tungkol sa greatest boxers. Simple mention lang. Pero para kay Crawford, parang match na hinithit sa gasoline. Agad siyang nag-post sa Twitter. Sunod-sunod ang kanyang mga mensahe. Bawat post ay mas intense kaysa nauna. Ako ay may respeto kay Manny, huwag ninyong mali-interpret, sabi ni Crawford sa kanyang unang tweet. Pero ang mga sumusunod na salita ay puno ng kumpiyansa o bakayabang. Pero na-knockout na siya ng higit sa isang beses. Kung naiintindihan ninyo ang boxing, alam ninyo na kailangan niyang mag-take ng maraming risks sa akin. Dito mo makikita ang attitude ni Crawford. Respeto raw pero bakit parang sinisiraan? Sinabi niya pang, definitely hindi ako yung tipo ng tao na dapat kang mag-risk. Sa kanya dinagdag, tanungin ninyo ang trainer niya. Anong ibig sabihin noon? Bakit kailangan pa niyang banggitin ang trainer? May hidden message ba? Pero hindi pa doon nagtatapos ang drama. Nag-flashback si Crawford sa taong 2015. Sabi niya, sinubukan niyang makipaglaban kay Manny noon pa. Pero itinago nila siya sa akin ang kanyang claim, kaya hindi ako naging sikat agad-agad. Wow! Ito ba ay admission na threatened siya noon? Or bitter lang siya sa mga missed opportunities? Ang boxing fans ay nabigla. Wait, totoo ba ito? May negotiation ba talaga noong 2015? Bakit hindi ito naging balita noon? Sinabi ni Crawford na walang nagsasalita tungkol dito. Bakit ngayon ka lang nagsalita, Bud? Bakit ngayon, pagkatapos ng ilang taon, tsaka ka mag-vent out? Ang mga tanong ay dumarami, pero si Crawford ay hindi pa tapos. Biglang nag-shift ang kanyang message. Mula sa Pacquiao, nag-general statement siya tungkol sa veteran fighters. Yung mga dumating bago sa akin ay inggit sa mas batang fighters, sabi niya. Nakikita mo sila, nakatingin sila sa'yo, pero sa loob nila galit sila kasi ginagawa mo ang hindi nila kaya. Wow! Ito ba ay directed kay Pacquiao? O sa lahat ng older generation boxers? Si Crawford ba ay feeling superior? O talagang may punto siya? Ang social media ay nag-explode ng reactions. Team Crawford versus Team Pacquiao. Americans versus Filipinos. Young generation
versus old legends. Mga boxing analysts ay nag-weigh in. Teddy Atlas, isang respected trainer at commentator, ay nag-tweet ng subtle comment tungkol sa respeto at legacy. Si Roy Jones Jr., dating pound-for-pound king, ay nag-share ng quote tungkol sa true champions. Hindi direkta pero obvious kung kanino directed. Ang Filipino boxing fans ay nag-rally. Trending agad si Manny sa Twitter Philippines. Hashtags like Manny Pacquiao Legend at #Respect the Legend ay umabot sa hundreds of thousands ng mentions. May mga nag-post ng compilation ng knockout victories ni Manny. May nag-upload ng video ng kanyang biggest fights. May nag-remind sa lahat ng kanyang accomplishments. 8-division world champion, nalabanan ang pinakamatitinding opponents ng generation niya. Pero ang pinaka-interesting part, si Manny mismo ay walang sinabi. Ilang oras ang lumipas. Ang buong mundo ay naghihintay. Ano ang isasagot ng pambansang kamao? Gagantuhin ba niya si Crawford? Mag-trash talk din ba siya? Ang background ng timing na ito ay critical. Si Crawford, sa panahong iyon, ay may issue sa WBC tungkol sa sanction fees. Nawala ang kanyang green belt dahil sa disagreement. Frustrated siya, disappointed, at baka just maybe nangailangan siya ng outlet para sa kanyang galit. Si Pacquiao ang naging target, intentional man o hindi. Ang boxing community ay humihinga ng malalim. Lahat ay nag-aabang. Ito ba ang simula ng mas malaking gulo? May posibilidad bang mapush ito into an actual fight negotiation? O mananatiling social media drama lang? Pero ang hindi alam ng lahat, ang sagot ni Pacquiao ay magiging mas powerful kaysa kahit anong trash talk. Pagkatapos ng ilang oras ng pakikipag-away ni Crawford sa social media, dumating ang moment na hinihintay ng lahat. Magre-responde ba si Manny Pacquiao? Paano? Kailan? Ang buong Pilipinas ay nakatutok sa kanyang Twitter account. Refresh. 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 Walang bago. Ilang oras pa ang lumipas. Maraming fans ang nag-assume na hindi nasasagot si Manny. Baka mas mature siya kaysa doon. Baka hindi niya gustong makipag-level sa drama. Pero biglang, sa exactly 11:47 p.m. Philippine time, nag-appear ang notification. Manny Pacquiao tweeted, ano ang kanyang sinabi, mahabang explanation ba, depensa sa kanyang legacy, counter-attack kay Crawford? Hindi. Absolute na hindi. Ang kanyang message ay simple. Shocking sa simplicity. Powerful sa brevity. All my love champion. God bless you and your family always. Boom. 11 words. 2 sentences. Pero ang impact, earthquake level sa boxing world. Ang mga comments ay sumabog agad. Grabe ang class ni Pacman. Yan ang tunay na kampiyon. Crawford just got schooled. Pero ang pinaka-common na reaction, 1-0 para kay Manny. Everywhere. Sa lahat ng social media platforms. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Lahat ay puno ng 1-0 comments. Bakit ganito ang reaction? Simple. Si Crawford ay gumamit ng maraming salita, maraming arguments, maraming passive-aggressive statements. Si Manny, pagmamahal lang, blessing lang, walang hate, walang bitterness, walang ego. Ito ang classic na example ng when they go low, we go high. Si Crawford ay nag-stoop sa level ng trash talk at self-promotion. Si Manny ay nananatili sa kanyang character, humble, God-fearing, respectful. At dahil doon, mas naging powerful ang kanyang presence. Ang mga international boxing journalists ay nag-react agad. ESPN ay nag-post ng article within minutes. Pacquiao's classy response to Crawford goes viral. Ang boxing scene ay nag-feature ng comparison between their statements. Si Stephen A. Smith sa First Take ay nag-dedicate ng segment sa topic. Ang buong sports world ay nag-usap tungkol dito. Pero mas interesante ang deeper analysis. Bakit effective ang sagot ni Manny? Una, psychological warfare. Kapag ikaw ay nag-trash talk at ang kalaban mo ay hindi sumasagot sa same level, parang ikaw ang nagmukhang insecure. Si Crawford ay gumugol ng energy para mag-defend ng kanyang position at mag-attack. Si Manny? Chill lang. Parang sinasabi niya, hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko sa'yo. Pangalawa, moral high ground. Sa mundo ng public perception, ang taong mas respectful ay mas nakakakuha ng sympathy. Kahit yung mga neutral fans, kahit yung mga hindi Pilipino,
Nag-lean towards Manny dahil sa kanyang approach. Ang class ay hindi mabibili. Hindi ito trainable sa gym. Ito ay built sa character. Pangatlo, strategic silence. Si Manny ay hindi nag-engage sa specifics. Hindi niya dinefend ang 2015 negotiations. Hindi niya sinagot ang issue tungkol sa knockout losses. Hindi niya kinumpara ang achievements. Why? Kasi hindi niya kailangan. Ang kanyang legacy ay nagsasalita para sa kanya. Ang Filipino fans ay nag-celebrate tulad ng nanalo na sa laban. Trending worldwide ang Nakan Pacquiao class at Manny calmness. Mga memes ay kumalat. May nag-edit ng picture ni Manny na naka-crown, caption, King of Composure. May nag-create ng video compilation ng lahat ng humble moments niya compared sa arrogant moments ng ibang boxers. Pero may darker undertone sa lahat ng ito. Ang rivalry na ito ay sumasalamin sa mas malaking issue sa boxing world. Ang tension between old legends at new generation. Ang kultura ng trash talk versus traditional respect. Ang American confidence versus Filipino humility. Hindi lang ito tungkol kay Manny at Crawford. Ito ay tungkol sa kung ano ang values ang gusto nating ipakita sa sports. Si Crawford sa kanyang defense ay representative ng modernong boxing marketing. Trash talk sells. Controversy creates cash. Si Manny naman ay representative ng old-school mentality. Let your fists do the talking. Stay humble. Respect everyone. Dalawang philosophy na totally opposite. Ang mga trainers sa buong mundo ay nag-comment. Freddie Roach, ang dating coach ni Manny, ay nag-post ng cryptic message. Real champions don't need to convince anyone. Si Teddy Atlas ay nag-explain sa podcast niya kung bakit ang humility ni Pacquiao ay mas powerful weapon kaysa any trash talk. Pero ang tanong na naglinger sa lahat ng isip, makakasama ba itong tunay na laban? Ang mga promoters ay tiyak na nag-calculate na. Ang publicity na ginawa ng social media exchange na ito, priceless. Kung magkaroon ng actual Pacquiao versus Crawford fight, kahit exhibition lang, ang PPV numbers ay tataas ng millions. Ang hype ay real. Ang interest ay global. Pero realistic ba ito? Si Manny ay 45 years old na. Retired na officially. Si Crawford naman ay nasa prime pa rin, 36 years old. May sense ba ang laban? Patas ba? O exploitation lang ito ng legacy ni Manny para sa pera? Ang boxing fans ay divided sa opinion. Yung iba ay gustong makita ang laban, kahit exhibition lang, para sa closure. Yung iba naman ay ayaw na, respeto na lang sa achievements ni Manny at hayaan siyang mag-retire sa peace. Pero ang social media exchange na ito ay nag-open ng Pandora's box. Hindi na ito madadaling isara. Ang conversation ay started na. Ang speculation ay running wild. At ang promoters, tiyak na nag-meeting na sila. Ang reaksyon ni Crawford pagkatapos ng Manny's response, tahimik din. Ironic, right? Siya ang nag-start ng gulo, pero siya rin ang naging quiet. Baka na-realize niya na natalo siya sa court ng public opinion. Baka naintindihan niya na ang class ay hindi kayang talunin ng confidence. Pero sa likod ng social media posts at viral tweets, may mas malalim na istorya na kailangan nating alamin. Ang 2015. Tandaan ninyo ang taong ito. Ito ang taon na binanggit ni Crawford. Ang taon ng what could have been sa boxing history. Pero ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang lumabas ang issue na ito ngayon, after almost 10 years? Noong 2015, si Manny Pacquiao ay nasa peak pa rin ng kanyang career kahit 36 years old na siya. Kakatapos lang niya ng controversial loss kay Floyd Mayweather Jr. sa May 2015, ang pinakamalaking fight sa boxing history na kumita ng $600 million. Ang buong mundo ay nag-criticize kay Manny dahil sa shoulder injury revelation. Maraming nagsabi na excuse lang. Pero ang totoo, confirmed ng MRI na may rotator cuff tear siya. Si Crawford naman noong 2015, rising star, lightweight champion, nag-move up sa welterweight. Nag-build pa lang ng name, hindi pa siya household name. Hindi pa siya pound-for-pound consideration. Pero talented? Absolutely. Dangerous? Definitely. Ang claim ni Crawford na itinago si Manny sa kanya ay may basehan ba? Let's investigate. Sa mga boxing insiders, may whispers talaga noon na top rank
ang promoter ni both Pacquiao at Crawford, ay nag-consider ng potential matchup. Bob Arum, ang CEO ng Top Rank, ay nag-mention sa interviews na si Crawford ay possible future opponent para kay Manny. Pero ang timing ay problema. Bakit? Una, si Manny ay kakagaling lang sa surgery ng shoulder. 6 months recovery, hindi maaaring lumaban agad. Pangalawa, ang revenue projection. Si Crawford noon ay hindi pa established PPV star. Ang laban na iyon ay hindi makakakuha ng malaking numbers. Business-wise, hindi practical. Pangatlo, at ito ang crucial, si Manny ay may contractual obligations pa, may rematch clause pa sa ibang fighters. May promotional commitments. Ang mga factors na ito ay hindi basta-basta maiiwasan, pero para kay Crawford, hindi ito valid reasons. Para sa kanya, ito ay avoidance, political maneuvering, protection ng legacy. Kaya ngayon, ilang taon pagkatapos, nag-speak out siya. Pero bakit ngayon lang? Ang theory ng mga analysts, timing. Si Crawford ay may recent issue sa WBC tungkol sa kanyang title. Frustrated siya, nangangailangan ng validation. At ang pag-call out kay Pacquiao ay paraan para magkaroon ng relevance sa conversation. Publicity stunt? Baka. Genuine frustration? Possible din. Pero may mas interesting na angle. Ang statement ni Crawford na hindi siya naging sikat agad dahil hindi siya nakalaban kay Manny. Ito ay revealing ng insecurity. Ibig sabihin, alam niya na ang laban na iyon ay makakakatapult sa kanya to superstardom. Pero hindi nangyari. Kaya ngayon, may regret siya. May what if na naghahound sa kanya. Psychological analysis. Si Crawford ay galit hindi kay Manny personally, kundi sa sistema, sa politics ng boxing, sa promotional tactics, sa business decisions na nag-prevent ng laban. Pero sino ang easiest target? Si Manny. Kaya siya ang na-call out. Ang ironic part, kahit hindi sila naglaban noon, si Crawford ay naging successful din. Triple Crown champion, undisputed champion sa welterweight, pound-for-pound ranking, lahat ng achievements na importante nakuha niya. So bakit pa siya bitter? Dito pumasok ang ego. Ang ego ay powerful force sa boxing. Mas powerful pa minsan kaysa hunger para sa championship. Si Crawford ay gustong patunayan na kaya niyang talunin si Manny. Hindi lang sa record, hindi lang sa achievements, kundi sa actual combat, head-to-head, mano-a-mano. Pero ang problema, impossible na ito ngayon. Si Manny ay 45 years old. 9 years ang age difference nila. Hindi na patas ang laban. Kahit manalo si Crawford, sasabihin ng lahat na, syempre matanda na si Manny. Walang validation doon. Kaya ang social media exchange na ito ay parang substitute na lang. Verbal sparring in place of actual fighting. Psychological warfare instead of physical combat. At based sa public reaction, talo si Crawford sa round na ito. Ang mga fans ni Crawford ay nag-defend. He's just speaking facts. He's being real. Why is everyone hating? Pero ang majority ng boxing community, nag-side kay Manny, hindi dahil bias, kundi dahil sa paraan ng pag-handle ng situation. May nag-compare pa nga ng social media styles nila. Si Crawford, aggressive, defensive, nag-justify. Si Manny, brief, positive, blessing. Ilan lang ang words pero mas malaki ang impact. Ito ang perfect example ng less is more. Ang mga old-school boxers ay nag-react din. Si Sugar Ray Leonard ay nag-tweet ng quote tungkol sa grace under pressure. Si Oscar De La Hoya, na nag-start ng conversation, ay nag-post ng follow-up saying respect to both warriors. Pero obvious na mas impressed siya kay Manny's response. Ang media ay kumain ng issue na ito. Every sports network ay nag-cover. CNN, BBC, Sky Sports, ESPN, Fox Sports. Lahat. Ang angle ng karamihan, Pacquiao shows class in response to Crawford's jabs. Ang narrative ay clearly against Crawford. Pero may mga supporters pa rin si Crawford. Ang argument nila, si Crawford ay honest lang. Sinasabi niya ang nararamdaman niya. Walang plastic, walang fake humility, raw emotion. At may point sila. Sa mundo ng authenticity, may value ang honesty. Pero ang tanong, may lugar ba ang arrogance sa honesty? Ang boxing ay sport na puno ng complexity. Hindi lang ito tungkol sa punches at knockouts.
Ito ay tungkol din sa personality, charisma, respect, legacy. Ang mga factors na ito ay bumubuo ng complete picture ng isang boxer. Si Manny Pacquiao ay naging legend hindi lang dahil sa wins niya, kundi dahil din sa character niya. Ang pagiging humble despite success, ang faith niya sa Diyos, ang generosity niya sa Pilipinas, ang respeto niya sa lahat ng opponents. Ito ang nag-elevate sa kanya from great boxer to iconic figure. Si Crawford naman ay legendary din sa skills. Triple crown, undisputed, undefeated. Ang resume niya ay impeccable. Pero ang intangibles, ang factors na hindi measurable sa statistics, doon siya nag-struggle at doon nag-shine si Manny sa recent exchange na ito. Pero ang debate na ito ay nag-spark ng bigger question. Ano ba talaga ang mas importante sa legacy ng boxer? Ang social media battle ni Manny at Crawford ay symptom lang ng mas malaking sakit sa boxing world. Ang disconnect between generations, ang clash ng values, ang evolution o devolution ng sports culture. Noong generation ni Manny, ang trash talk ay rare. Si Muhammad Ali ang exception, hindi rule. Ang karamihan ng boxers ay hayaan ang kanilang skills ang magsalita. Post-fight interviews ay puno ng respect. He's a great champion. It was an honor to share the ring with him. Mga ganitong statements ang normal. Pero ngayong generation ni Crawford, ang game ay nag-change. Ang influence ng WWE-style promotion, ang effect ng social media culture, ang need para mag-stand out sa crowded marketplace. Ang boxers ay kailangan maging entertainers din, hindi lang fighters. Si Conor McGregor sa MMA ang nag-set ng blueprint. Trash talk sells. Controversy creates cash. Villain personas generate PPV buys. Maraming boxers ang nag-adopt ng style na ito. Si Crawford ay isa doon. Hindi extreme tulad ni McGregor, pero definitely more outspoken compared sa old generation. Pero effective ba ito? Sa business side, oo. Ang numbers ay hindi nagsisinungaling. Ang fighters na marunong mag-promote ng sarili nila ay kumikita ng mas malaki. Ang media coverage ay mas extensive. Ang social media engagement ay mas high. Financially, may sense ang strategy. Pero sa legacy side, questionable. Tingnan ninyo si Floyd Mayweather Jr. undefeated, highest earning boxer ever. Pero universally loved ba siya? Hindi. Maraming respeto sa skills niya. Pero hindi siya beloved figure tulad ni Manny kasi ang pera ay hindi lahat. Ang achievements ay hindi complete measure ng success. Ang legacy ay tungkol din sa kung paano ka naging inspiration, kung paano ka nag-influence ng culture, kung paano ka naging role model. Si Manny Pacquiao ay beyond boxing na. Siya ay symbol ng Filipino resilience, rags to riches story na nag-inspire ng millions, boxing champion na naging congressman, senator, presidential candidate, philanthropist na nag-build ng houses, schools, basketball courts. Ang impact niya sa Pilipinas ay immeasurable. Si Crawford, world-class boxer. Pero outside ng boxing, ano ang influence niya? Limited. Hindi siya household name sa general public. Hindi siya cultural icon. At baka yan ang frustration niya. Kaya when he sees Manny getting universal love despite being retired, may inggit. Natural human emotion yan. Ako rin naman accomplished. Bakit hindi ako ganyan ka-loved? Pero hindi niya nakikita ang difference. Ang difference ay hindi sa achievements. Ito ay sa approach. Si Manny ay naging successful without stepping on others. Si Manny ay naging champion without being arrogant. Si Manny ay naging legend while staying humble. At yan ang hindi maintindihan ng modern generation. They think confidence requires arrogance. They think self-promotion requires putting others down. They think success requires bragging. Pero si Manny ay living proof na pwede maging successful while staying humble. Pwede maging confident without being cocky. Pwede maging legendary without being loud. Ang social media exchange na ito ay nag-expose ng reality. Ang new generation ay may skills pero kulang sa class. May talent pero kulang sa character. May achievements pero kulang sa impact. Harsh ba? Baka. Pero tingnan ang reactions. Ang overwhelming support para kay Manny ay hindi dahil sa Filipino bias lang. Maraming international fans, international journalists, international boxers, may lahat nag-side kay Manny. Bakit?
Kasi nakikita nila ang contrast, nakikita nila kung ano ang tunay na champion, hindi yung nagcha-champion ng sarili niya, kundi yung kinikilala ng iba bilang champion dahil sa actions niya. Ang irony ay thick. Si Crawford ay nag-complain na ang older generation ay inggit sa younger fighters. Pero sino ba ang nag-display ng jealousy sa exchange na ito? Sino ang bitter? Sino ang defensive? Obvious na si Crawford. At dito mo makikita ang psychological projection. Ang mga bagay na sinasabi natin tungkol sa iba ay often reflection ng sarili natin. Si Crawford ay nag-accuse ng jealousy pero siya mismo ang nag-display niyan. Ang mga boxing trainers ay nag-observe ng pattern na ito. Si Teddy Atlas ay nag-explain sa podcast niya. Ang tunay na confidence ay hindi kailangang mag-prove ng anything. Ang insecurity lang ang nag-push ng constant validation. Ang statement na yan ay applicable kay Crawford. Bakit kailangan niyang i-call out si Manny ngayon? Bakit kailangan niyang mag-vent about 2015? Kasi nangangailangan siya ng validation na hindi niya makukuha kahit gaano karaming title ang iwin niya. Pero ang deeper issue, ang boxing culture na nag-encourage ng behavior na ito, ang mga promoters ay nag-push ng drama kasi nag-sell ito, ang media ay nag-amplify ng controversy kasi nag-generate ito ng clicks, ang fans ay nag-engage sa trash talk kasi entertaining ito. So sino ang may kasalanan? Lahat. Ang sistema ay designed para mag-reward ng negative behavior. Kaya ang boxers ay nag-adapt. They do what sells. They say what generates attention. At sa proseso, nawawala ang essence ng sport. Boxing sa core niya ay gentleman's sport. Dalawang warriors na nag-test ng skills, courage, heart. Pagtapos ng laban, shake hands. Respect. Move forward. Yan ang tradition. Pero ngayon, boxing ay naging reality TV. Drama, feuds, insults, ego battles. Nawala na ang purity ng competition. Si Manny ay remnant ng old tradition. Si Crawford ay product ng new culture. At ang clash nila sa social media ay representation ng larger clash sa boxing world. Pero ang question, saan tayo pupunta? Kung ang trend ay continuous, ang future ng boxing ay mas maraming trash talk, mas maraming drama, mas kaunting sportsmanship. Ang legacy ay magiging secondary sa hype. Ang respect ay magiging outdated concept. O baka, just maybe, ang response ni Manny sa Crawford ay mag-spark ng reflection. Baka ang overwhelming support para sa kanya ay mag-send ng message. Ang tao ay gusto pa rin ng class. Ang tao ay nag-value pa rin ng humility. Ang tao ay nag-appreciate pa rin ng grace. At kung yan ang mangyari, ang simple tweet ni Manny ay magiging turning point. Hindi lang sa kanyang rivalry with Crawford, kundi sa entire boxing culture. Pero ito ay wishful thinking lang ba? O possible talaga ang change? Pagkatapos ng viral exchange, nag-shift ang conversation mula sa sino ang nanalo sa social media tungo sa mas malalim na tanong. Sino ba talaga ang mas legendary boxer? Ang debate na ito ay hindi bago. Tuwing may two great boxers, laging may comparison. Ali versus Frazier, Mayweather versus Pacquiao, Tyson versus Holyfield. Part ito ng boxing culture. Pero ang Manny versus Crawford debate, may unique angle ito. Una, hindi sila nag-fight. Walang actual result na basis. Kaya ang debate ay purely hypothetical. Kung naglaban sila sa 2015, sino ang mananalo? Kung maglalaban sila ngayon, ano ang mangyayari? Puro what-if scenarios. Pangalawa, ang generational gap. 9 years ang difference. Different eras, different styles, different opponents. Paano mo i-compare ng patas? Pangatlo, ang cultural factor. Si Manny ay icon ng Pilipinas. Si Crawford ay pride ng Amerika. Ang debates ay nag-escalate into nationalism. Pinoy pride versus American confidence. Pero let's try to be objective. Let's look at pure boxing credentials. Si Manny Pacquiao, 8-division world champion. Yan alone ay unprecedented. Walang ibang boxer na nag-win ng titles from flyweight, 112 lbs, to super welterweight, 154 lbs. Ang range na yan ay 42 pounds. Imagine ang difficulty ng pag-adjust ng body, strength, speed across that range. Si Terence Crawford, 3-division world champion. Lightweight, junior welterweight,
welterweight. Undisputed champion sa junior welterweight at welterweight. Meaning nag-hold siya ng lahat ng major belts simultaneously. Yan ay rare achievement din. Sa paper, mas impressive si Manny. Pero ang counter-argument, si Manny ay may losses. Si Crawford ay undefeated. Perfect record. Pero dito pumasok ang context. Ang losses ni Manny ay against who? Morales, Marquez, Mayweather, Bradley, controversial decision na rin reverse later. Lahat ng yan ay Hall of Fame caliber fighters. Si Manny ay lumaban sa best ng best, hindi nag-cherry pick ng opponents. Si Crawford naman, may questions about level ng opposition niya. Yes, undefeated. Pero sino ba ang pinakamalakas na nilaban niya? Errol Spence Jr., Sean Porter? May debate sa quality ng wins niya. Pero sa dulo ng araw ang tanong ay nananatili. Sino ang tunay na mananalo kung sila ay nagharap sa ring? At yan ang sagot na hindi natin makukuha kailanman.